ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan ka, ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Sarili sa Diyos mo ilagay, pag nagtiwala ka'y tutulungan ka na. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Sarili sa Diyos mo ilagay, pag nagtiwala ka'y tutulungan ka na. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Amen po. Welcome po sa Jesus is Alive Christian Ministry. Welcome po, brothers and sisters in Christ. Tayo po ay sama-sama sa samba sa ating Diyos na buhay. Inaanyahan ko pong lahat na tumayo. Magsimula po tayo sa pagbasa ng kanyang salita. I-welcome na po natin yung ating mga kasamahan dito. Yung mga bisita, i-welcome po natin, no? So ang ating babasahing verse bilang panimula, ito po ay mula sa aklat ng Roma, verses
chapter 12, verses 1 to 3. Amen po. Makibasa po kayo sa akin. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo, nialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakiisipin niyong mabuti ang tunay niyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po'y sandaling tumungo at manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa buhay at kalakasan na pinagkakaloob niyo sa bawat isa. Salamat Panginoon at muli kami ay inyong tinipon upang sama-sama sumamba sa inyo bilang isang tunay na iglesia. Panginoon, ihanda niyo ko kami sa isang tunay na pagsamba, Panginoon, sa espiritu at katotohanan, Panginoon. Linisin niyo po ay mga puso at isipan at alisin anumang hadlan na magiging focus namin sa inyo, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, sa inyo po, ang mabawat gawain namin gagawin ngayong araw ito, Panginoon, aming mga awitin, mga panalangin, Panginoon, ang inyong salita na aming marinig at higit sa lahat ang inyong mensahe na dadalhin sa amin na aming butihing pastor. Nawa, Panginoon, ikaw ay mabigyan ng karangalan namin sa aming gagawin ngayong araw ito. Muli, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at kapangyarihan sa tanging pangalan ng Diyos at makapangyarang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pwede ba nating batiin ang ating katabi sa kanan, sabihin natin sa kanya, ang ganda-ganda mo. At paglalaki naman, ang gwapo-gwapo mo. Amen? Parang iba walang kausap. Pakisabi mo naman, kasi oras na ito, tayo sasamba sa Panginoon eh. Yung best natin ay binibigay natin sa Panginoon, di ba? So kailangan ang ating mga kapatid ay ating mabati ng may buong kagalakan sa ating puso. Ulitin po natin, pakisabi natin sa ating katabi, good morning, ang ganda-ganda mo. Ang gwapo-gwapo mo, pastor. Yan. Ang gwapo mo, kapatid, sa araw na ito. Amen? Yan. Sige po, tayong lahat ay lumapit sa ating Panginoon. Muli, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Halina at sama-sama natin papurihan ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Malaya po natin may papalakpak ang ating mga kamay. Malaya po tayo makakaindak sa ating Panginoon bilang ating pagsamba sa Diyos na buhay. Hallelujah! Naging at purihin ang Diyos, pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina at siya ay pasalamatan. Itaparin natin Naging at purihin ang Diyos, pagpapala niya sa
lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa ating nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati, ikaw lamang ang sasambahin. Hallelujah! Isa pa, sabay-sabay po tayo. Halina't purihin ang Diyos, ang papalad niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa ating nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, Maghari ka. maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati, ikaw lamang ang sasambahin. Dakilang Diyos. Dakilang Diyos Hallelujah! at Panginoon, Maghari ka. maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati, ikaw lamang ang sasambahin. Isa pa, sabihin mo sa Panginoon. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati, ikaw lamang ang sasambahin. Halina't purihin ang Diyos, halina't purihin ang Diyos, halina't purihin ang Diyos. Purihin ka o aming Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, ibigay natin yung best club offering para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Oh, thank you, Lord God. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aming mabuting Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kaligtas na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil patuloy ka namin nararanasan sa aming mga buhay. Ano man pong nangyayari sa mundo ito, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, ang buhay, tapat, at kailan hindi magbabago sa pangako mo sa iyong mga anak. Salamat, salamat, Panginoon. Habang buhay ka namin sasambahin, Panginoon. Habang buhay ka namin paglilingkuran o aming Ama. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga papuri pagsamba sa iyo. Pinupuri ka namin, itataas ka namin, luluwalhatiin ka namin, at sasambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, sa iyo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking ialay sa iyo, Diyos. Sabi mo to sa Panginoon. Panginoon, Hallelujah. sa iyo ako ay laging
sabay-sabay po nating awitin to sa ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Sa habang panahon, kami ay sasamba sa iyo, aming Diyos na buhay. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Sa habang panahon, Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. minsan pa, sa habang panahon, Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Tunay Panginoon, tunay Panginoon, na yan ang aming ninanais. Di lamang po namin inaawit, kundi yan ang nilalaman ng aming mga puso. Wala po kami ibang nais, Panginoon. Kung hindi ko, Panginoon, ay aming mabigyan ng kaluluwalhatian sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tanggapin mo muli, Panginoon, ang aming mga dalangin. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pasasalamat sa oras na ito. Hallelujah. Oh, we bless your name, Lord God. Hallelujah. Pag natapos na ang awitan, pagtigil ng mga tugtog, ikaw ay aking pupurihin, ngalan mo'y sasambahin. Maging sa aking pag-iisa, aawitan pa rin kita. Ang buhay ko ay himig ng tunay na pagsamba. Buhay na dalisay at wagas sa kialay mo. Hindi sa aking mga gawa, ito ay dahil lang sa'yo. O Jesus, salamat sa katwiran sa aking alay mo. Sa bawat pagkukulang, sapat na ang biyaya mo. Hallelujah. Hallelujah.
natapos na ang awitan, pagtigil na mga tugtog, ikaw ay aking pupurihin, ngalan mo'y sasambahin. Maging sa aking pag-iisa, aawitan pa rin kita. Ang buhay ko ay himig na tunay na pagsamba. Buhay na dalisay, buhay na dalisay at wagas ang sa'king alay mo. Hindi sa aking mga gawa, ito ay dahil lang sa'yo. Salamat po. O Jesus, salamat sa katwiran, sa aking alay mo. Sa bawat pagkukulang, sapat na ang biyaya mo. Buhay na dalisay, buhay na dalisay at wagas sa aking alay mo. Hindi sa aking mga gawa, ito ay dahil lang sa'yo. O Jesus, salamat sa katwiran, sa aking alay mo. Sa bawat pagkukulang, sapat na ang biyaya mo. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Buhay na dalisay at wagas sa aking alay mo. Thank you, Lord. Hindi sa aking mga gawa, ito ay dahil lang sa'yo. O Jesus, salamat sa katwiran, sa aking alay mo. Sa bawat pagkukulang, sapat na ang biyaya mo. Buhay at dalisay. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Sa aking alay mo. Hallelujah. Hindi sa aking mga gawa, ito ay dahil lang sa'yo. O Jesus, salamat sa katwiran, sa aking alay mo. Sa bawat pagkukulang, sapat na ang biyaya mo. Sa bawat pagkukulang, sapat na ang biyaya mo. Sa bawat pagkukulang, sapat na ang biyaya mo. Hallelujah. 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 Buhay na dalisay at wagas ang sa'king alay mo. Hindi sa aking mga gawa, ito ay dahil lang sa'yo. O Jesus, salamat sa katwiran, sa aking alay mo. Sa bawat pagkukulang, sapat na ang biyaya mo. Minsan pa, buhay na dalisay, tanggapin mo, Panginoon. Sa aking alay, papurit pagsamba sa iyo ng iyong mga ama. Hindi sa aking mga gawa, ito ay dahil lang sa iyo. Dear God. O Jesus, salamat sa katwiran, sa aking alay mo. Sa bawat
sapat na ang biyaya mo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Tunay na ikaw ang aming Diyos na mabuti at karapat-dapat na papurihan at sambahin ang iyong mga anak sa Spirit katotohanan. Tanging alay namin sa iyo ang aming buhay bilang aming pagsamba sa Diyos na tapat, Diyos na dakila at mapagmahal. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, yes, Lord God, nalulugod, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa Yes, Lord God. akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Hallelujah. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo. Tatapat sa'yo, Maglilingkod ako. maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo. Tatapat sa'yo, Maglilingkod ako. maglilingkod ako. Hallelujah.
So God, lahat ng aming papuri at pagbalualhati sa iyo lamang aming Panginoon. Sa oras na ito, ang aming puso, ang aming buhay ay sasamba sa iyo, Panginoon. O lahat ng papuri, ang lahat ng kanyang mga anak ay magpuri sa Panginoon. Papuri at luwalhati alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Yes, O God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Nawa, Panginoon, ang aming mga tinig, ang aming mga papuri, pagsambat, pagluwalhati, nakarating sa iyong trono. Taya mo po, Panginoon, na makita mo kami patuloy na bukas ang aming puso at isipan sa iyong salita, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Lord, na mabigyan ka namin ng kaluwalhatian, kadakilaan, kapurihan sa umagang ito. Ang lahat ng worries, ang lahat ng pag-alala, ay winawaglit namin sa oras na ito. Kundi ang aming puso't isipan ay matuon lamang sa iyo, Panginoon, upang ikaw ay aming mabigyang kaluwalhatian sa aming kalagitnaan. Salamat o Panginoon, sapagkat kami malaya na kapag pupurit na kasasamba sa lugar na ito. Ang ibang bayan, ibang bansa, ibang lugar ay hindi malaya, Panginoon. Ngunit sa lugar na ito ay kay malayang nahahayag. Walang agam-agam, walang pagkabalisa, walang pag-alala na kami nakararating at nakapagpupuri sa lugar na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa kagalakan. Salamat, Panginoon, sa Espiritu na ikaw ay nais namin lagi makinig, Panginoon, lalo na sa umagang ito. Bendisyonan mo kami, Panginoon. Patuloy mong lukuban kami ng iyong banal na dugo sa oras na ito. At tanging iyong kaluwalhatian at kadakilata, yung salita lamang ay mangyari sa lugar na ito, Panginoon. Ikaw ang maluwalhati sa aming puso, sa aming isip, sa aming kaluluwa. Sambahin ka, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ikaw lamang. Chorus. Chorus mo baba. Mula sa baba. Mula sa pababa patasan. Kumusta po mga kapatid? Salamat po sa pagtugon. Kumusta po kayo mga kapatid? Talagang kanina po nararamdaman ko, hindi ko, yung, sabi ko parang malamig ba ang panahon? Alam ko mainit eh. Alam ko pag malamig medyo halupip-kip tayo, ano po. Pero kahit po ganun na sobrang init at ang high tide, tama po. At ang panahon ay pabago-bago, sobrang init, nagbabago, climate change ay still ay andito po tayo para magpuri sa Panginoon. Dinala tayo ng Panginoon sa oras na ito, sa araw na ito, sa lugar na ito. Walang ibang dapat gawin kundi siya ipapurihan at sambahin. Okay. Gaya ng dati, sabihin mo sa katabi mo, sambahin mo ang Diyos. Sa Espiritu. Handa na po ba tayo? So, last week po ay napag-usapan natin yung strengthening our faith. Faith that moves mountain. Okay. Testing natin. Medyo magana kaya to.
So, patuloy po tayo doon sa pagtalakay ng ating pananampalataya. Yung sabi nga po natin, pananampalataya last week na papagalaw ng bundok sa ating, yung pananampalataya natin. Napag-aralan po natin ano ba yung mga bundok sa buhay natin. Ngayon naman po ay tuloy po tayo sa strengthening our faith through strengthen your faith facing your giants. Parang iba to. Hindi yan yung... Okay. Ayan. Facing your giant. So, napahagingan po natin si David and Goliath last week doon sa kanyang pananampalataya. Si Goliath po nag-average siya ng 9'9". So, ganun po siya kataas at kalaki. So, hindi naman, pamilyar na po tayo sa istorya ni David at Goliath. So, facing your giants. Ano ba yung mga higante sa buhay mo? Marami ba tayong higante sa buhay natin? Dito ang sabi, maaring higante natin ay higante ng takot, higante ng pangamba, higante ng problema, higante ang kakulangan sa pera, sa pamilya, tukso, kabiguan, panghihina ng loob, pag-alala, o spiritual na pakikipaglaban. So, yung po bang mga binanggit ko, naranasan po natin? Amen? So, araw-araw ay iba-iba na higante sa buhay ang ating nararanasan. Mga magulang, tatay, nanay, mga nanay nga, lalo na. Yeah? Pagka si nanay, pagluluto pa lang ng ulam, di na alam kung anong lulutuin eh. Kung adobo o tinola. Naluto na lahat ata. Yung iba naman, sa dami ng damit, hindi alam pa ang susuotin. Kung alin, kung pula, puti, dilaw o ano. Di ba? So, mga nanay, ang hirap mag-budget. Ano ba? So, iba-iba po yung mga giants sa buhay natin na nararanasan natin araw-araw. At doon sa ating nabanggit po, alam ko po na hindi tayo makaliligtas doon. Pero, strengthen your faith facing your giants. Ang sabi po sa unang Samuel 17:8, sumigaw si Goliath sa mga Israelita, bakit nakahanay kayong lahat dyan para lumaban? Ako isang Pilisteo at kayo na may mga alipin ni Saul. Pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin. Kapag ako'y natalo, alipin ninyo kaming lahat. Ngunit kapag siya naman na natalo, kayo ang aalipinin namin. So yun po yung deal between David and Goliath. Pag tinalo si David, aalipinin ng mga Israelite. At pag natalo si Goliath, aalipinin yung mga Pilisteo. So, doon sa ating mga higanti po, ang tanong po, tayo ba ay nasasako pa ng pagkaalipin? At tayo, kapag ako'y natalo, alipinin ninyo kaming lahat. Yung ating giants, yung ating higanting hinaharap sa buhay, gaya nung sinabi natin kanina, pag tayo natalo ng tukso, alipin pa ba tayo ng tukso? Kaya tayo natatalo? Alipin pa ba tayo ng material na bagay? Yung giants, hindi mo. Kung anong uso, kahit hindi kaya, sige, gamit yung credit card. May bigay lang yung gusto. Diba? So mga giants sa ating buhay, sa pera. Sabi nga, di ba? Alipin pa ba tayo ng pera? Sabi nga, dapat tayo ang may alipin sa pera. Dapat tayo ang nagpapasunod sa pera. So pag napagtagumpayan natin yung giant na pera, tayo ang nagpapasunod sa pera. Hindi yung pera, hindi tayo ang sumusunod sa pera. Yung giants natin, pagsasabi na hindi totoo, yung kasinungalingan, alipin pa ba tayo ng kasinungalingan? Alipin pa ba tayo ng inggit? Na yung mga giants na yon na hindi natin mapagtagumpayan. Kung hindi natin sila mapapagtagumpayan, ang sabi dito, ang sabi ni Goliath, kayo ay aming alipin.
So kung hindi po natin mapagtagumpayan ang mga bagay na ito, tayo ay alipin ng mga bagay na ito. Ano sabi po sa kasampo? Hinamon ko ngayon ang hukbo ng Israel. Pumili kayo ng ilalaban nyo sa akin. Nang marinig ni Haring Saul at ng mga Israelita, mga salita ni Goliath, sila ay natakot at nawalan ng pag-asa. Araw-araw silang inahamon ni Goliath at habang tumatagal, mas lalo silang naniniwalang walang makatatalo sa kanya. At habang tumatagal, mas lalo silang naniniwalang walang makakatalo sa kanya. Imagine po, araw-araw na kinukutya. Araw-araw kang kinukutya ng pagkaalipin ng higanting ito sa iyong buhay. Yung ating mga nabanggit. Araw-araw mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, araw-araw kapatid, sinusubo ka. Tama po ba? Araw-araw. Pag hindi na po tayo sinusubok, magtaka po tayo sa ating sarili. Isa lamang po ang ibig sabihin nun, tayo po'y wala ng pakialam. Mangyari na kung anong mangyari. Hindi na natin tinitingnan yung kalooban ng Diyos para sa atin. Araw-araw na hinahamon. Araw-araw po tayo mga kapatid na hinahamon. Gaya ng paghamon ni Goliath sa hukbong Israelita. Tama po ba? Araw-araw ng ating buhay. Ngunit, iba po ang pananaw ni Haring David. Hindi niya binaliwala ang lakas ni Goliath. Hindi po natin binabaliwala, mga Kristiyano, ang hamon ng buhay sa atin araw-araw. Bagkus, mas pinili niya na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Bagamat nadun po ang hamon, araw-araw pagsubok, ngunit nananatili po ang Kristiyano na nagtitiwala sa ating Diyos. Amen? Hindi po binabaliwala ang pagsubok. Hindi po binabaliwala ang krisis. Gaya po na nangyayari sa atin ngayon. Tumaas ang gas, tumaas ang kalan, tumaas ang bilihin. Lahat ay tumataas. Lahat sa mundo ay tumataas. Pero, sa kabila po ng lahat, tayo po ay patuloy na nagtitiwala sa ating Diyos. Ang sabi po sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in everything situation by prayer and petition, with thanksgiving and present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Huwag kayo mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hilingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan na may pagpapasalamat sa pamamagitan ng panalangin. Ang sabi ng Panginoon, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ay siya mag-iingat sa inyong puso. That will guard your hearts and your mind at ng inyong pag-iisip in Christ, Jesus Christ. Yun po ang pangako ng Diyos sa atin. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ay siya mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus. 1 Samuel 17, sinabi na ni David kay Goliath, ikaw ay lumapit sa akin na may tabak, sibat at panudla. Ngunit ako ay lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan. Sa pangalan ng Diyos na makapangyarihan. Yun po ang dala ni David. Ang pangalan ng Diyos na makapangyarihan. Minsan po, kahit kilala natin ng Panginoon, minsan pakiramdam natin, kulang tayo. Sinasabi po natin na, mahina ako. Kulang ako sa pagkaunawa. Hindi ako sapat na matalino. Wala akong sapat na kakayahan. Wala akong sapat na suportang makuha. Nasaan po ang pananampalataya doon? Ngunit kabaligtaran ang sinasabi ng pananampalataya, ang pananampalataya ay nagsasabing,
kahit ako'y mahina, malakas ang aking Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Na kahit na may kulang sa'yo, sabi mo sa katabi mo, kahit na may kulang sa'yo, sapat ang Diyos sa buhay mo. Amen? Sino pong lahat ay kumpleto na? Hindi po pwede mangyari yun. Kaya nga sabi ng iba, yung ibang mayaman, bilyonaryo, milyonaryo na. Kung talaga na doon ang kaligayahan, bakit may mga milyonaryo, bilyonaryo pa? Kinikitil ang kanilang buhay. Wala pong kahustuhan sa mundong ito. Wala pong kasapatan sa mundong ito. Hindi natin lahat makukuha sa mundong ito. May sakripisyo, may pagsubok, may trial. Hindi lahat smooth sailing. Pero ang pangako ng Diyos sa buhay mo, siya ay nariyan upang ikaw ay alalayan. Amen? Ang pananampalataya po ay hindi nagsasabing, kung sapat ang iyong pananampalataya, ito ay hindi nagsasabing wala ka ng problema. Gaano man kalakas ang pananampalataya, nadyan ang pagsubok. Amen? Ngunit ang pananampalataya ang magsasabing, may problema man ako, ngunit mas dakila ang Diyos sa aking problema. It will strengthen your faith to this trial, yung mga pagsubok na ito sa iyong buhay, sa mahiganting ito na iyong nararanasan sa iyong buhay. Ang sabi sa 2 Chronicle 20:15, listen, King Jehoshaphat, and who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged. Do not be afraid, brother and sister, my fellow sister and brother in Christ. Do not be afraid or discouraged. Isang ganun eh. Yung takot, pagkadismaya, nasa atin. Pero anong sabi niya? Because of this vast army, for the battle is not yours, but for God. Ang mabigat po kasi, inaako natin lahat. Hindi po mawawala yun, nasa atin yun. Pero mabigat, sinasalo natin lahat. Ang sabi nga ng Panginoon, ibigay mo sa Diyos. Diba? Bakit? For the battle is the Lord. Is not yours, but God. Si King Jehoshaphat, natatakot siya. Kasi mga Ammonites, Moabites, sasalakayin sila. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Ang sabi ng Panginoon, ba't ka natatakot? Ba't ka nadi-discourage? Hindi sa iyo ang laban na yan. Yan ay laban ko. Kung tayo po sa ating pananampalataya nadi-discourage, kung sa ating ministeryo tayo nadi-discourage, feeling natin walang sumusuporta sa atin, feeling natin tayo nag-iisa, feeling natin wala tayong kakayanan, do not be afraid and do not be discouraged. Ang ministeryo ay sa Diyos, hindi sa iyo. Amen. Ang gawain ay sa Diyos, hindi sa iyo. Hindi sa akin, hindi sa iyo, hindi sa Kanya. Ito ay sa Panginoon. Ang kailangan natin gawin, pagbutihin natin kung anong pinagagawa ng Diyos sa atin at maging tapat tayo sa ministeryo na pinagkatiwala niya sa atin. Yun ang pangako ng Panginoon. Huwag tayong sumugod na parang tayo nangunguna. Hindi. Nasa huli lang tayo. Nawa ang salitang ito ay maging kalakasan sa lahat ng mga nanghihina. Alam ko ang iba ay dumaranas ng pagsubok sa pananampalataya sa mga bagong Kristiyano, pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang ating battle na hinaharap ay hindi natin battle, kundi ito ay battle ng Panginoon. Ano ang nagagawa ng ating pananampalataya sa pagharap sa mga higanti sa ating buhay? So yung ating pananampalataya, number 1, faith brings victory through God. Ang pananampalataya ay nagdadala ng tagumpay sa pamamagitan ng Diyos. Wala nang iba. Hindi ang iyong kakayanan, hindi ang iyong sarili, hindi ang talento, hindi ang iyong abilidad, kundi ang Diyos ang magpapalakas lamang ng iyong pananampalataya. Amen?
Unang Juan 5:4, ito ang tagumpay na dumaig sa sanlibutan. This is the victory. Diba? That defeated the world. Ano po yun? It is the faith. Ito ang tagumpay na dumaig sa sanlibutan. Ano ang tagumpay na yun? Ang ating pananampalataya. When you have faith, when you accept Jesus Christ, your Savior and Lord, have your faith and you are saved. Di po ba? Nagdaging tagumpay ka. Sa magitan ng pananampalataya mo, hindi ka lang nanampalataya, kundi nagtiwala ka at nakilala mo ang Panginoong Yesus na namatay dun sa krus para sa iyong mga kasalanan. At ang pananampalataya ito, ang dumaig sa sanlibutan. That's why Jesus Christ bumaba sa sanlibutan para sa iyo. At dinaig niya ang sanlibutan ito. Amen? Nagkalakip-lakip po di ba? Itinuro sa atin ang tagumpay ni David na kayang gamitin ng Diyos ang simpleng bagay. So ginamit ng Panginoon si David para kay Goliath sa simpleng bagay. Ano po ibig sabihin? Si David po ay hindi sundalo. Siya ay isang pasol ng mga tupa. Hindi po ba? Hindi siya sundalo. Hindi siya tadtad ng armor of God. Wala siyang baluti. Wala siyang espada. Pero ano po? Walang karanasan sa gera na tulad ni Goliath. Ano ang meron siya? Terador. Terador pala si David. Kaya pala pag sinabing terador ka, matindi ka. Pastor Dan, terador yan ng kaning lamig. Kaya laging ubos ang yung mga natitirang kanin sa kitchen. Pag sinabing, kaya pala, terador. Kaya pala yung word na terador, pag sinabing terador, ganun pala kabigat yung terador. Yun ang ginamit niya, terador lang. Simpleng bagay. Pero inilagay ng Diyos ito para sa kanya at gamitin niya ito para sa kalaban. Simpleng bagay na ginamit ng Diyos. Minsan po kasi iniisip natin mga kapatid na kailangan natin, maraming beses na iniisip natin na kailangan natin ng malaking bagay para tayo magtagumpay. Yun ang kaisipan ng mundo. Minsan kailangan natin ng backer para matanggap tayo sa trabaho. Amen? Minsan iniisip natin kailangan natin maraming pera para mapansin tayo. Diba? Minsan kailangan natin ng matanyag na kakilala politiko para magkaroon tayo ng magandang posisyon. Diba? Pero hindi po natin alam, sa simpleng bagay na nasa iyo, ay pwede kang gamitin ng Diyos. Tulad ng paggamit ni David, nang dapiin niya si Goliath. Terador lang si Moses. Anong gamit niya? Tungkod lang. Diba? Ang Panginoong Yesus yung nagpakain. Diba? 5 tinapay, 2 isda. Pero multitudes ang kanyang pinakain. Kailangan ba na mas marami? Kailangan ba mas sikat? Kailangan ba mas maganda? Kailangan ba mapuwersa? Kailangan ba ganon? Just to have the position like ganon? Hindi po laging doon nakatingin ng Panginoon, mga kapatid. If you have faith sa puso mo, yung desire ng puso mo, and the Lord will give it to you. Delight yourself into the Lord, and He will give you the desire of your heart. Hindi po mahalaga kung malaki o maliit ang nasa sa iyo. Ang mahalaga po, whatever it is, you surrender it to God. Ano po yun? Yung buhay natin. Ano po sabi niyan? Faith brings victory. Because faith connects us to the power of God. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hindi ko pa alam kung masyado ako mabilis o ano na kayo. Okay lang po ba? Faith brings victory because faith connects us to the power of God. It is not faith in ourselves. Hindi sa ating sarili. It is not positive thinking only. It is not self-confidence alone. Biblical faith is confidence in who God is,
what God has said and what God can do. Ang pananampalataya, sino ang Diyos mo? Ano ang sinasabi ng Diyos sa buhay mo? At ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo? Hindi kung ano yung meron ka, meron tayo, kundi ano ang Diyos sa buhay mo at sino ang Diyos sa buhay mo ngayon? Ano ang sinasabi ng Diyos sa buhay mo ngayon? At ano ang maaari pang gawin ng Diyos sa buhay mo para sa Kanya? That faith brings victory that connects power to God. Faith, number 2, faith give us courage. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng tapang. Joshua 1:9, be strong and courageous, for the Lord your God will be with you wherever you go. Nakita po natin si Joshua. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, magpakatatag ka. Ha? Magpakatatag ka. Ang sabi niya, be strong. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Be courageous. Huwag kang matakot. For the Lord your God will be with you wherever you go. Courage does not mean that we never feel afraid. O sinasabi, matapang. Ba? Hindi na tayo nakakaramdam ng pagkatakot. Hindi po ganun ibig sabihin. Habang tayo nakakaramdam ng pagkatakot, we continue to trust God. Amen. Ganun po dapat. Courage means we continue to trust God even when we are afraid. Nung tanggapin ni Joshua yung habilin ng Panginoon, so Joshua, ikaw na susunod. Di ba? Ikaw ang papalit kay Moses. So, iniatang sa kanyang balikat ang responsibilidad. Siguro si Joshua, ninenervyos-nervyos. Milyon po yung kanyang pangungunahan. Di ba? As your resident pastor, hundreds pa lang po tayo. Baka si Pastor Udoy, ninenervyos-nervyos na. Lord, paano tayo mangunguna? Pero pag tinuon natin sa sarili ang pangunguna, wala pong mangyayari. Pero ang sabi ng Panginoon, be strong and courageous. Ang pangako niya, I will be with you wherever you go. Hindi po ibig sabihin na ikaw ay matapang, hindi ka na takot. Isa lang po ang tinatatakutan natin. Ang Diyos. Ano pa? Ang paggawa ng kasalanan. For the Lord your God will be with you. Ang ganda po ng pangako ng Panginoon sa Kanya. Ang pangako kay Joshua, ganun din po ang pangako niya sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Hindi niya yung kalilimutan. Ano man po, gano'n ka man kalaki, gano'n kahigante, gano'n man kalaki ang hatawa ko, ikaw man ay supervisor o manager sa inyong kumpanya, ikaw ay nangunguna, yung mga subordinate mo, matitigas ang ulo. Pero, do not be afraid. Kung ikaw ay teacher, ilan ang iyong estudyante, teacher ID? 35, 34 yung matigas ang ulo, isa lang ang mabait. 6 na section, 35 times 6, ilan yun? Ha? Diba ang pangungunahan mo? 35 times 6, 180. 210. 210, tama ba? O. 210, 209 yung matigas ang ulo, iisang sumusunod. Ano kaya mangyayari kay Teacher Heidi? Gaganda siya. Bakit siya gaganda? Siyempre, dahil ang sabi, hindi kita iiwan. Sabi ng Panginoon, lalo kitang pagagandahin. Sige na nga. Pero that is the reality. Sa ating mga kumpanya, sa ating mga business. Di ba? Yung mga tao ating hinahawakan. Sa 10 sinabi mo, utos mo, 11 yung mali. Pag utos mo ganito, pagbalik mo, mali.
Ito pinagagawa mo, iba ang gagawin. So, mawiwendang ka. But take courage. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, andito ako. For the Lord your God, I will be with you. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabagsak ng kanyang mga anak. Ito ay kanyang pinagtatagumpay. Amen. Sino sa mga magulang ang nais ng inyong mga anak ay bumagsak? Sino sa mga magulang ang nais ng mga anak ay hindi magtagumpay? Wala, di ba? Ang gusto natin lahat sa ating mga anak ay mamuhay na maganda, maging maayos, makapagtapos, magkatrabaho na maganda. Lahat po ito ay nasa puso at isipan ng mga magulang. Hindi po ito maialis. Wala po nag-iisip ng ganun. Higit pa kaya ang ating Diyos na lumikha at nagmahal sa iyo. Kaya naalala ko yung kwento laan naman, di ba, sa estudyante. Laging bagsak yung anak eh. Sabi nung tatay, bagsakan na naman sa exam. Pagbukas hindi ka pumasa, magkalimutan na tayo. Kinabukasan pag-uwi nung anak. Kumusta ang exam? Sabi nung anak, sino ka? Who you? Patay. Di bagsak ito. Sabi, talaga nga naman. Paigi pa si Bernardo, anak ni Armando. Laging top 1, madaming medal, maraming ribbon, maraming award. Ikaw naman, wala kahit isa. Bakit pa ganun? Bakit, tay? Gusto mong malaman? Gusto mong malaman? Oh, bakit? Wag na, tay, masasaktan ka lang. Sabi nung anak. Bakit? Ano masasaktan? Matalino po ang tatay noon. Ibig sabihin, yung kanyang tatay hindi matalino. Kaya siya bumabagsak. Pero wala pong gayon nagnanais ng kanyang mga anak, ang kanyang mga nilalang, kanyang mga nahirang. Saan mang aspeto ng buhay, you will be the head, not the tail. Di ba sabi ng Panginoon? Ikaw ay magtatagumpay. Ano mang gawin mo, kasama mo ang Diyos. Amen? Kasama mo ang Diyos, dumaan ka man sa ilog, ka malulunod. Yung kinakanta natin, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Pagkat kasama natin ang Diyos. Ano mang pagsubok, trial, lahat, nandiyan, kasama mo ang Diyos. Si Daniel, sa kulungan, kasama niya ang Diyos. Masakit kasama niya ang Diyos. Faith reminds us that God is greater than our problems. Amen. Faith reminds us that God is greater than our problems. Amen. Tama ba? Romans 8:31. If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay panig sa iyo, sino ang makakalaban sa iyo? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Problems may come anytime. Enemies may arise. Trials may happen. But nothing can defeat the purpose and power of God in the life of a person who trusts Him. But nothing can defeat the purpose and power of God in the life of a person, who trusts Him. Some say trust in chariot, but we will trust in the name of our Lord Jesus. Di ba? Pag nag-focus tayo kay Goliath, kay Giant, nakita natin, matatakot agad tayo. And it will weaker us. Mararamdaman natin. But if we focus on God, the stronger our faith becomes. Amen? Maraming pong mananampalataya ang Kristiyano ang natatalo dahil hindi sa dami ng problema. Dahil hindi sa sobrang lakas ng higante na kanyang hinaharip sa buhay. Maraming Kristiyano na lulupaypay, hindi makapanlaban dahil hindi sa laki ng higante. Hindi sa lakas ng problemang ito, kundi nakakalimutan niya, sabi mo sa katabi mo, nakakalimutan niya kung gaano kalakas
ang Diyos niya. Amen? Tumas nga po ang ilaw Ang kuryente, di po ba? Bumaba na. Ako po nagtakat nung dumating siguro, nagtaka po ba kayo sa bill ng Meralco nyo? Nagpayad po ako, nagpunta po ako ng Meralco mismo. Ang tinaas po ng bill ko ay 2,000. For so how many years na yun ang bill ko, biglang din tumaas ng 2,000. Pumunta po ako sa Meralco. Gusto ko pong mag-complain. Gusto ko lang makarinig ng paliwanag. Ba't ito'y sobrang taas? Sabi ng gwardiya, boss, huwag ka nang pumila dyan. Bakit? Nakita mo lahat ng tao yan. Pare-pareho kayo ng complain. Ha? Ang dami. Ano ba yung kinocomplain niya? 4-piece daw yung 4-piece. Kinarga daw doon, mga ganon. Ha? Kabiguan, mga nangyayari sa ating mundo, takot. Pero wag po natin kalilimutan. Sabi ko, wala, pero kahit pala ako humingi ng paliwanag dito, walang mangyayari. Sasayangin ko na lang ang oras ko dito. Lord, magbabayad na lang ba ako? Babayaran ko na lang ba ito ng takip mata? O ano? Binayaran ko na lang po. Ang sabi ko, in everything that has breath, praise the Lord. In everything, ang lahat ng may control sa mundong ito ay ang Diyos. Tumaas yan o bumaba, wala tayong magagawa. Ang higit na kailangan ay magtiwala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay sa ating buhay. Amen? Kapag gumaharap ka sa mga problema ito, mga crisis na ito, sabihin po natin sa ating sarili, tinulungan ako ng Diyos noon. Tutulungan niya muli ako ngayon. Nagbigay ang Diyos sa akin noon. Amen? For how many years nabayaran ninyo? For how many years umiiyak kayo, nagtutuition kayo sa anak nyo? For how many years nakasurvive kayo, buhay kayo, may kinakain kayo sa hapagkainan nyo? May baon ng anak nyo, nakapagpapaaral kayo, nakakapag-Jollibee pa kayo. McDo. Diba? Nagbigay ang Diyos noon. Bakit hindi niya kaya bang magbigay muli ngayon? Amen? Bakit? Nagbago ba ang Diyos noon at ngayon? Hindi. Ang tao nagbago. Dahil ang tao hindi naging tapat. Diba? Binuhat ka ng Diyos noon, kaya kanyang buhatin muli ngayon. At higit sa lahat, kahit kailan, hindi ka iniwan ng Diyos. Ngayong kapakayan niya iwan. Di po ba? Faith help us overcome fear. Do not fear, for I am with you. I will strengthen you and help you. Ang pananampalataya, number 4, ang pananampalataya ay tumutulong sa atin na mapagtagumpayan ang takot. Ang sabi po sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Palalakasin kita at tutulungan kita. Alam niyo po, ang sabi yung takot, ang pinakamabisang sandata para sa mga mananampalataya. Bakit po? Fear can stop us from obeying God. Tama po. Na-hampered na halt. Imbis na sumunod ka sa Panginoon, dahil sa tao, wag na lang. Fear can silence our prayer. Mas nauuna ka matakot, mas nauuna ka magpanik, kesa dumulog sa panalangin. Pag nagpanik ka, wala na. Fear can weaken our confidence. Pagbigyan natin magsulat yung ating mga scholar. Next. Fear can make us run away from battles that God wants us to face.
Pinapupunta, diba? Jonah, pinapupunta ka dito. Dito ka pumunta. Ito pinagagawa ng Diyos sa iyo. Ito ang ginagawa mo, mali. Yung sarili mo nasusunod. Hindi yan ang pinagagawa ng Diyos. Ito ang pinagagawa ng Diyos. Dahil ayaw mo dito, dahil natatakot ka, dahil hindi komportable dito, dahil wala ito na lang gagawin ko. Fear can make us run away from battles that God wants us to face. Pero ito ang gusto ng dapat ng Diyos para sa iyo. Ngunit, pag sinasabi nating takot tayo, hindi mo kaya, mabibigo tayo. Pag sinasabi nating hindi ka tutulungan ng Diyos, mabibigo tayo. Ngunit ang pananampalataya po, ang pananampalataya ay mas dakila sa pakikinig. Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Number 5. Some giants require patience. Ba? Yung mga higanti, minsan, ang tagal-tagal, Lord, bakit hindi mawala sa akin ito? Naghihintay na mahabang paghihintay. Not every giant falls immediately. Katulad ni Goliath, nung battle na yun, nagapi agad siya ni David. But many battles in life take time. Some prayers are answered gradually. Some healing takes long process. And some dreams require preparation. Pero ang magahalaga, waiting does not mean that God has forgotten you. It does not mean that your prayers are useless. Hindi ka nakalimutan ng Diyos at ang iyong mga panalangin ay nawawalang kabuluhan. Hindi po. Ang sabi po sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for all the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Ano sabi po? Reap a harvest if we do not give up. Minsan po kaunting pagsubok, give up tayo. Pero ang sabi dito sa Galatians, do not give up. Huwag tayo mapagod. Basta't may pagkakataon ay gumawa tayo na mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Number 6. Strengthen your faith before the battle comes. Ayan po. Ayan po tayo magtapos. Ito po napakaganda sa ating pagtatapos. Strengthen your faith before the battle comes. Ano po ang ibig sabihin? Palakasin ang inyong pananampalataya bago dumating ang laban. When David fight Goliath before, he had a relationship with God before he faced Goliath. He did not wait for the crisis before learning to trust the Lord. Minsan po ganun. Parang emergency na lang. Pag emergency na, nadyan na, saka tayo tatawag sa Panginoon. Tama po ba? Pagka hindi na kaya yung sitwasyon, saka tayo tatawag sa Panginoon. Before the battle comes, ang sabi, palakasin ang pananampalataya before the battle comes. Si Haring David ay may relasyon sa Panginoon. Hindi pa man siya lumalaban kay Goliath. Hindi pa man dumadating ang mga pagsubok sa ating buhay. Kung tayo nakatune in sa Panginoon at sa pagdating nito, ay kakayanin natin ito. We should strengthen our faith through. Paano ba natin gagawin yon? Paano natin palalakasin? Through prayer, devotion. Sabi mo sa katabi, kumusta yung devotion mo? Na kung pag nangailangan tayo, saka tayo bubuklatin, ay, ano nga ba yung, ano bang magandang gawin dito? Di ba? Worship. How's your worship? How's your fellowship with other believers sa ating mga kapatiran?
A strong faith is not built only during emergencies. It is developed through consistent time with God. Consistent. Ibig sabi mong consistent, tuloy-tuloy. Amen? Yung tayo tuloy-tuloy lang sa pagkain, wag tayong kumain ng 3 araw, anong mangyayari? Di ba tuloy-tuloy tayong kumakain? Lalakas tayo. Pag hindi tayo kumain na 1 linggo, anong mangyayari sa atin? Manghihina, kailangan araw-araw kumakain. Ilang beses? 3. Si Makmak, 5. May merienda pa kami niyan. Di ba? Sabi, consistent eh. Consistent na pakakainin natin yung ating espiritu with God. When we know God deeply, we become more confident in His promises. Ang problema po ay darating. Pero hindi kaagad-agad. Kung tayo consistent, hindi kaagad-agad. Kayang sirain ng mga higanting ito yung ating kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po tumayo lahat. Let us all stand up. Tayo po tumayo sa harap ng Panginoon. Let's take this time, Lord, let's pray na, Lord, maaring iba-iba po yung aming mga hinaharap na higante sa aming buhay. May maliit, may mas malaki, pero ang higit na sa lahat na alam po namin ay mas malaki yung Diyos na aming kilala sa mga problema ito. Ikaw lamang yung Diyos na magbibigay ng kapayapaan sa aming buhay, Panginoon. Just like David, you teach us, O Lord, to walk with faith and trust in God. Lord, gamitin mo po ang mga ibinigay mo sa bawat isa sa aking mga kapatid na ito, Panginoon. At kapatid, kung sa oras na ikaw ay nandun sa pagsubok, nandun sa oras na parang hindi mo kakayanin, magtiwala ka lang. Alalahanin mo ang mga pagsubok na nalampasan mo na noon, na kaya mo pa rin lampasan ito ngayon. Basta't ang kailangan na ipagkatiwala mo ang lahat sa Panginoon. Huwag mo sabihin kung gano'ng kalaki ang iyong problema sa Diyos. Sabihin mo sa iyong problema, mas malaki ang Diyos ko sa iyo. Whatever situation, whatever trials, pagsubok sa iyong buhay, kapatid, sa oras na ito, ang Diyos ay pinalalakas ang iyong pananampalataya. Just lift up your hand, your heart, your spirit to God. Hindi Kanya iiwan ng Kanyang pangako. Mga prayer mo na parang naiinip ka at hindi sinasagot ng Panginoon. Hindi nagmamadali ang Diyos. Ang lahat ng oras ay sapat at tama sa Panginoon. Maaring inihahanda ka ng Panginoon sa mga bagay na mga nais mo pang mangyari sa iyong buhay. Amen? Now let's take this time. Itaas mo ang iyong kamay sa Panginoon. Kung may mga bagay na nais ka pang ilahad sa Panginoon, mga bagay na nais mong ipagkatiwala sa Kanya, ano man ito, ang Diyos ay handa kang tugunin. Kakulangan sa pera, karamdaman, problema sa pamilya, mga pagsubok, na sa tingin mo ikay nag-iisa, mali ang iyong iniisip. Hindi ka nag-iisa. Sa simula pa lang, nung unang-una pa, kasama mo na ang Panginoon na handang umalalay sa iyo. Mga dreams, mga pangarap sa iyong buhay, sa iyong pamilya, naranin ang Panginoon upang alalayan ka.
Nandiyan ang Panginoon upang tustusan ang iyong mga pangangailangan. Business, pag-aaral ng iyong mga anak, kakulangan sa bahay. Name it. Our God is a God of abundance. Ang nais lamang, kapatid ng Panginoon, sa oras na ito ay makita ang iyong puso na nagtitiwala at ang iyong pananampalataya ay lumalago para sa Panginoon. Come on, church, pray. Manalangin ka sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Yes, O Lord. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, Yes, tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri. pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Hallelujah! Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig. Walang hanggang pagsagot sa aming mga panalangin. Walang hanggang paggabay sa bawat isa sa aming Panginoon. Walang hanggang patuloy na pagpapala sa iyong mga anak. Walang hanggan at patuloy na pag-iingat sa iyong mga anak. Salamat sa pagkamit minakilalang isang Diyos na buhay na aming masasandigan, na di nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At aking pong dalangin, Panginoon, ng aking mga kapatid na ito, Panginoon, ipon nakikita at natatalos ang kanilang puso at isipan kung ano ang kanilang mga naisin sa kanilang buhay. Ikaw po nakakakita, Panginoon, kung hanggang saan yung aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. It's not just we trust and have faith,
that we accept you, Lord Jesus Christ. It is not just we accept you. It's a matter if we obey you, O Lord. We trust you in every aspect in our life. And forgive us, O Lord, sa mga sitwasyong, Panginoon, na kami ay nagkukulang sa iyo, Panginoon. You are faithful enough to forgive us, O Lord, because of your love sa aming Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mabuti noon, ngayon at magpakailaman. Ikaw ang Diyos na aming maasahan. Ikaw ang Diyos na kumakalinga sa aming Panginoon. Ikaw ang Diyos na nag-iingat. Ikaw ang Diyos na gumagabay. Ikaw ang Diyos na sapat sa aming buhay, Panginoon. At aking patuloy na dalangin, Panginoon, ang iyong mga anak ay patuloy mo makita na lumalapit sa iyo, Panginoon, sa bawat oras, sa bawat panahon, sa kanilang buhay pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita sa umagang ito, Panginoon, to strengthen our faith, to have victory, to raise fear in our life, to take courage, and to have victory in our life. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ihanda po natin ang ating tithes and offering. At basahin po natin ang salita ng Diyos sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7 and 8. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. At tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, kami po'y patuloy na pupurit, nagpapasalamat sa patuloy na biyaya, buhay kalakasan na patuloy niyong pinagkakalob sa amin sa araw-araw, Panginoon. Salamat po sa hanap buhay, business na kayo ang patuloy na nagpapadaloy na ito'y pagpalain at palaguin, Panginoon. Lord, kami po ngayon ay magbabalik ng aming mga handog at ika po sa inyo, Panginoon, at ito'y patuloy na magamit sa pangangailangan ninyo, Iglesia, Panginoon. Marami po salamat, Panginoon, dahil hindi kayo tumitingin sa laki ng aming ibibigay, Panginoon, kundi kung ano nilalaman ng aming puso na may kagalakan ng aming pagbabalik ng aming mga handog at ika po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. At lahat po ng kapurihan ay binabalik namin sa inyong dakilang pangalan lamang. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan lamang ni Jesus. Amen. Amen po, amen. Salamat po sa Panginoon. Salamat po, Pastor, sa napaka-inspiring na message ngayong umaga. Strengthening your faith, facing your giants. Amen po. Ngayon, dumako po tayo sa pabalita. Important announcement.
Unang-una po, patuloy ating paanyaya sa ating prayer meeting every Friday, 7 p.m. Yan po ay dito sa Central. Pwede nyo pong ipadala ang inyong mga prayer request dun sa ating GC, Central Prayer Request. O ipadala nyo po sa ating lingkod na si Sister Marites de la Cruz. Yan po. So di lang po mga request pwede nyo ipadala doon, pati po yung mga Thanksgiving, answered prayer, lalong-lalo na po para sa ikapupuri ng ating Panginoon, exhortations, yan po. So next po, patuloy yung ating paanyaya din po sa ating pag-aaral ng doctrinal tenets, why we believe, what we believe. Ang topic po niya ay ang alpha at ang omega. Patuloy po ang subtopic po nila ngayon pinag-aaralan ay tungkol po sa angels. No? Sa panguna po ng ating buting tatay Pastor Nestor. No? Every, every 8 a.m. sa every Sunday, 8 a.m. So, inanyahan ko po ang ABC, GLOW, MMOGC, DARS, all are encouraged to join yan po. Why we believe, what we believe. Ang Sunday School po, Jesus is Alive, Kids Ministry Central, patuloy po ang panyaya sa ating Sunday School. So, wala po tayo ngayong Sunday School. So, magbabalik na po yung Sunday School next week po, every first to third Sunday, yan po. 10 a.m. to 11:30 a.m. Yan po, sa Building 2 po yan ginaganap. And so, palakpakan po natin yung ating water baptism. Next week na po yan, no? June 7, next Sunday. Yan po kasama sa ating magiging programa. So, yung mga magpapabaptize, huwag niyo pong kalimutan magdala po ng pampalit ng damit na po. Importante po yan, no? Please coordinate with Pastor Dan, Pastor Edu, or Sister Tess de la Cruz para sa mga iba pa pong detalye. Amen po. To give way to our water baptism, our worship service, next week, mag-start po tayo ng mas maaga, no? 9 a.m. po tayo mag-start. Tulad ng sinabi ko, kasama po sa ating programa yung water baptism. So, happy anniversary! So, sa ating kapatid, Jesus is Alive, Moonwalk. Yan po, sa panguna po ni Pastor Ruel, anniversary po nila. Ngayon po yan, no? So, happy anniversary po. Years of God's faithfulness, 4 years na po sila. Amen po. Purihin ng Panginoon sa mga dinadagdag sa ating mga brothers and sisters. Kung wala na po, tinatawag ko po sa ating pastor para sa mga pabalita at mga pagkilala sa mga bisita. Sa next week po, alas 9 o'clock po yung ating service para medyo maisama po natin yung ating water baptism. So sa mga hindi po nakakadalo ngayon, mga kapatid natin, ibalita na po natin sa kanila. Ganun po pagkilala para sa ating mga nagdaos ang kanilang kaarawan for the month of May. At saka wedding anniversary, yung mga graduate, baka may graduate na rin, sama na natin sa May. Sino po may nagdaos ng, sige po, hindi po kami kakain sa birthday nyo, huwag po kayo maya. May. Sister Mayet, birthday mo, May ano? May 18? May 18, hindi namin naramdaman. Amen. Anniversary. Birthday. Ito, birthday sabay din. Aba, sabay. Ito, anniversary. Ikaw, Mac. Ha? Birthday mo? Ba't buwan na birthday ka? Nadaya mo kami, Mac. Sige po, tayong lahat ay tumayo, igawad natin ang ating panalangin at pagpapala sa ating mga kapatid na to. Graduate, wala.
ng May, graduate. Ano natin? Wala. Sige po, let us pray. Salamat po aming Panginoon. Salamat sa aming Diyos na buhay. Sa aming mga kapatid na ito na patuloy mo pong pinagkalooban ng karagdagang taon sa kanilang buhay. At aming dalangin ang patuloy na mag-umapaw na biyaya sa kanilang buhay, sapat-sapat, at umaapaw siksik at tiglig sa kanilang buong sambayan. Maging sa aming mga kapatid na nagdaos ng kanilang anniversary, kayo po ang patuloy na sentro ng kanilang buhay, mag-asawa, Panginoon. Na patuloy na makita mo po sa aming buhay pananampalataya bilang mag-asawa ay nakasentro sa aming Panginoong Yesus. Salamat po sa aking mga kapatid na ito, Panginoon. Bless them, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Ganun din po, wine-welcome namin si Sister Sarah Velasquez. Welcome, Sister. Siya ay welcome back. Bakasyon, anak. For good. Sige po, panalangin po natin siya. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na mapagbiyaya mong provision, Panginoon, sa aming kapatid na ito. Salamat sa pag-iingat mo, Panginoon, at maraming salamat sa aming patuloy na nakakasama, Panginoon. Salamat sa kanyang espiritu na patuloy na nakakaalala upang ikaw ay kanya makatagpo sa lugar na ito. Bless mo siya, Panginoon. Salamat po at ang kanyang buong sambahayan, kanyang mga magulang, mga kapatid, kung paano mo po siya iningat at pinagpala. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po umawit. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Aming Diyos sa buhay, maraming salamat po sa oras na yung pinagkaloob sa amin upang ikaw ay aming sambahin at papurihan. Salamat, Panginoon, sa bawat salita na yung ibinigay sa aming Panginoon. Na salitang ito ay magkaroon ng bagong hamon, percussion sa aming buhay. As we walk in our faith to you, O God, ay nakita mo ng aming pananampalataya ay lumalago, tumatatag, at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Gamitin po namin ang binigay mo sa aming Panginoon. Alalahanin po namin ang mga laban na lampasan na namin sa tulong mo, Panginoon. Salamat po sa bawat bahagi na iyong ginawa sa aming buhay, Panginoon. At patuloy na makita mo po, Panginoon, ang aking mga kapatid na ito na sumusunod, nagtitiwala, nananalangin patuloy sa isang Diyos na buhay. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi magkasala at makapaghaharap sa ating Diyos
ng walang kapintasan, may kabanalan at kagalakan sa isang Diyos na buhay na di nagbabago noon at ngayon at kailanman. Diyos na ating inaasahan. Diyos na ating tagapagligtas. Diyos na namatay doon sa krus para sa iyong kasalanan. Siya'y mananatiling, makapangyarihan at hindi nawawalan ng kabuluhan ng kanyang pagkamatay doon sa krus para sa ating mga kasalanan. Maraming salamat po at makita mo, Panginoon, patuloy ng aming pananampalataya na may paghakbang at may pagsunod sa iyo, Panginoong Yesus. Sa iyo po ang kalwalhatian at kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, muli po nating awitan ng ating Panginoon, Halina't Purihin ng Diyos. Halina't purihin ng Diyos, pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina't siya ay pasalamat. Minsan pa, halina't purihin. Halina't purihin ng Diyos, pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan, makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. minsan pa, halina't purihin ng Diyos. Halina't purihin ng Diyos, pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Minsan pa, dakilang Diyos. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Halina't purihin natin ang Diyos na buhay sa ating mga buhay. Hallelujah! Halina't purihin ang Diyos, halina't purihin ang Diyos, halina't purihin ang Diyos. Bumari na po tayo magkamayan. God bless us all.